Disclaimer: ang kwentong ito ay hanggo sa isang totoong karanasan na ibinahagi ng isang residente mula sa isang liblib na baryo. Upang maprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga taong sangkot, ang ilang detalye ay binago at inayos para sa mas malinaw na pag-unawa. Ang layunin ng kwentong ito ay magbahagi ng babala, aral, at pagkaaliw, at hindi upang magdulot ng labis na takot o pananakit sa sinuman. Pagdating namin sa bagong baryo noong hapon na yon, ramdam agad namin ang kakaibang katahimikan na bumabalot sa buong paligid. Ang kalsada ay maputik, makitid, at napapalibutan ng mga punot damo na tila hindi pa nasisilayan ng tao. Sa una, inisip namin na baka hindi lang kami sanay sa probinsya dahil galing kami sa syudad. Ngunit habang papalapit kami sa maliit na bahay na nirentahan namin, may malamig na hangin na dumampi sa batok ko. Hindi dahil sa panahon, kundi parang may matang nakamasid mula sa kung saan. Pagbaba pa lang namin ng sasakyan, napansin kong may ilang kapitbahay na nakasilip mula sa kanilang mga bintana, pero ni isa sa kanila ay hindi lumapit, hindi ngumiti, hindi bumati. Para bang may hindi sila masabi. Para bang may alam sila na hindi pa namin alam. Nang gabing iyon, matapos mailipat ang mga gamit at bahagyang ayusin ang bahay, napansin kong hindi mapakali ang aso naming si Luna. Paikot-ikot ito, tahol ng tahol sa labas, nakatingin sa bubong na para bang may nilalang doon. Sinubukan ko siyang pakalmahin pero lalo lang lumakas ang tahol niya hanggang sa napilitan akong silipin ang itaas. Pag-angat ko ng tingin, may aninong dumaan, mabilis, mahaba ang galaw, parang madulas. Hindi ko man lang nakita ang itsura pero ramdam ko ang bigat ng presensya. Tinawag ko si Mama at sinabi kong baka pusa lang iyon pero sa loob-loob ko, alam kong hindi iyon ordinaryong hayop. Pagsapit ng hating gabi, nagsimula ang kakaibang tunog sa bubong, parang pagaspas ng malalaking pakpak, kasabay ng mabibigat na yabag na hindi ko mawari kung paanong may ganong kabigat na nilalang sa taas ng bahay namin. Hindi ako makatulog kaya nagkunwaring lalabas upang uminom ng tubig. Pagbukas ko ng pinto ng kusina, may nakita akong maliit na butas sa dingding, parang kinayod ng napakahabang kuko. Hindi ko sinabi sa pamilya ko dahil baka takutin ko lang sila sa unang gabi. Ngunit sa loob-loob ko, unti-unti nang pumapasok ang pangamba. Hindi kaya aswang ang nilalang na yon? Hindi kaya may masamang nakapaligid sa bahay na ito? Paggising naming lahat kinabukasan, napansin ni Mama na may nagkalat na tuyong dahon at balahibo sa may pintuan, parang may nahulog na ibon, pero sobrang malalaki para sa normal na ibon. Ang mas ikinabahala ko ay ang kapansin-pansing bakas ng paa sa lupa, mahaba ang anyo, matulis ang dulo, parang pinaghalong hayop at tao. At mula sa malayo, sa dulo ng kalsada, may nakatinging isang lalaki sa amin. Hindi ko alam kung sino siya, pero nakatitig lang siya nang hindi kumukurap. At doon nagsimula ang pakiramdam kong hindi kami simpleng bagong lipat lang dito. May naghihintay. May nagmamasid. At may gustong lumapit. Kinabukasan, habang abala kami sa pag-aayos ng bahay, napansin ni Papa na may lumang kubo pala sa likuran ng aming bakuran, hindi ito nabanggit ng nagpaupa sa amin. Sa unang tingin, mukhang walang tao, ngunit may mga gamit na halatang bagong galaw, may tuyong putik sa pasimano ng bintana, at may nakasabit na kupas na jacket. Habang tinitignan iyon ni Papa, narinig namin ang paglapit ng mabibigat na yabag mula sa likod ng kubo. Lumingon kami, at doon ko unang nakita ng malinaw ang lalaking kapitbahay na nakatingin sa amin kahapon. Matangkad siya, higit sa normal. Payat ngunit matigas ang tindig, parang sanay sa mabibigat na trabaho. Maputla ang balat, halos kulay abo, at malalim ang mga mata. Hindi siya umingiti, pero nakatitig ng diretsyo, tila sinusuri kami. Nang magkatinginan kami, nakaramdam ako ng malamig na kilabot. Parang tumagos ang tingin niya sa laman ko. Bagong lipat kayo, paos niyang tanong, halos walang emosyon. Tumango si Papa at magalang na nagpakilala, pero hindi niya yon sinuklian. Sa halip, ibinalik lang niya ang tingin sa kubo at nagsabing, dito lang ako nakatira. Huwag kayong lalapit dito kapag gabi. Pagkasabi niya niyon, bigla siyang tumalikod at mabilis na pumasok sa kubo, hindi man lang nagpaalam o tumingin muli. Pagbalik namin sa bahay, sinabi ko kay Mama ang kakaibang pakiramdam ko. Ngunit sinagot niya lang ako na baka hindi lang sanay sa bisita ang lalaki. Ngunit ng hapong iyon, napansin kong ilang kapitbahay ang nakamasid sa direksyon ng kubo. May mga bulungan, may nagtatakip ng bibig na parang may ikinakatakot silang sabihin. Isa sa mga matatandang residente, si Aling Verna, ay nilapitan kami. Maingat ang kanyang mga mata at ang boses ay mababa.
Hindi ko dapat sinasabi to pero mag-ingat kayo sa lalaking yon, ani Aling Verna. Bakit po, tanong ni Mama. Marami nang nangyari bago siya dumating dito. Mga hayop na biglang nawawala. Mga bata na nilalagnat pagdating ng gabi. At tuwing may nangyayaring kakaiba siya lang ang nakikitang gising. Nilingon ko ang kubo. Nakita kong bahagyang nakabukas ang pinto, at bagaman malayo, ramdam kong may matang nakasilip mula sa loob. Kinagabihan, habang kumakain kami, narinig naming muli ang pagaspa sa itaas ng bubong, ngunit ngayon, mas malakas at mas mabilis. Lahat kami napatigil. Kahit ang aso naming si Luna ay nagkubli sa ilalim ng mesa, nanginginig. Tumayo si Papa upang sumilip sa bintana. Ngunit bago pa niya maigalaw ang kurtina, may dumaan na mabilis na anino sa labas, sobrang bilis na parang hangin. Sinundan ito ng mahinang umbol, isang tunog na hindi tao, hindi rin hayop. At doon ko napagtanto, hindi kami basta may bagong kapitbahay. May umiikot sa paligid ng bahay namin. At ang lalaking iyon, baka hindi siya ang totoong panganib, baka may tinatago siyang mas malalim. Simula noong gabing iyon, hindi na muling naging payapa ang bahay namin. Tuwing sasapit ang 11:00, nagsisimula ang kakaibang mga tunog, huni na parang halong iyak ng bata at sigaw ng hayop. Minsan mahina, minsan sobrang lakas na parang nasa mismong bubong na ng bahay. Ang hangin ay laging malamig tuwing ganitong oras, kahit na tag-init. Para bang may naglalakad sa paligid ng bahay na hindi namin nakikita. Isang gabi, habang natutulog kami, bigla akong nagising sa tunog ng malalim at mabagal na paggasgas. Parang may matulis na kuko na sinusubukang kaskasin ang dingding mula sa labas. Dahan-dahan akong bumangon at lumapit sa bintana. Doon ko nakita ang isang aninong nakadikit sa dingding. Hindi ko makita ang mukha nito, pero halata ang haba ng mga daliri, sobrang ikli para sa tao, sobrang haba para sa hayop. Napaatras ako ng kusa habang pinipigilan ang sarili kong mapasigaw. Nang bumalik ako sa higaan, narinig ko ang biglang pagtili ni Mama mula sa kabilang kwarto. Tumakbo kami ni Papa papunta sa kanya at nakita naming nakaturo siya sa bintana, may 3 malalalim na kalmot sa labas ng salamin, parang may gustong buksan iyon at pumasok. May nakasilip kalahating mukha pula ang mata. Nanginginig na sabi ni Mama. Pinuntahan ni Papa ang labas, bitbit ang machete, pero nang silipin niya ang paligid, wala na ang anumang nilalang. Tanging bakas na lamang sa lupa ang naiwan, mahahaba, matutulis, at paikot-ikot na parang hindi alam kung hayop o tao. Kinabukasan, kinausap kaming muli ni Aling Verna. Pag nagkakalat ng kalmot at huni sa gabi hindi basta aswang yan. Hinahanap niya ang taong may kahinaan, bulong niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ko. May naamoy silang dugo, sakit o takot. Hindi namin makuha ang tunay na ibig niyang sabihin, pero habang tumatagal, mas tumitindi ang takot namin. Kahit sa umaga, parang may sumisilip mula sa gilid ng mga bintana. Minsan, naririnig naming may naglalakad sa bubong kahit tirik ang araw, pero wala namang makita kapag tiningnan. Isang hapon, habang mag-isa ako sa sala, napansin kong lumalalim ang anino sa sulok. Akala ko epekto lang ng araw, pero nang tumingin ako ng diretsyo, bigla itong gumalaw. Parang may umuurong na punit ng dilim. Tumayo ako, pero bago ko pa malapitan, may mainit na hangin na dumaan sa batok ko. Paglingon ko, wala namang tao. Pagbalik ni Papa, sinabi kong baka kailangan na naming maglipat muli, pero nanatili siyang matatag. Huwag kang matakot sa hindi mo pa nakikita, sabi niya. Ngunit sa isip ko, nakita ko na. Narinig ko na. Nadama ko na. At ang pinakakinatatakutan ko ay hindi pa dumarating. Kinagabihan, habang papatindi ang mga huni at nagkakandaliyab ang lampara dahil sa malakas na hangin, may anino na naman kaming nakita sa may likod bahay, mas malaki, mas mabilis, at mas agresibo. At sa wakas, lahat kami nakarinig ng malinaw, isang malalim, mababang hagikik na parang nanggagaling sa hindi tao. Pagkaraan ng ilang gabing walang tulog dahil sa kababalaghan, napansin kong unti-unting nagbabago ang tingin ng mga kapitbahay sa amin. Kung dati ay mailap sila, ngayon ay mas madalas na silang umiwas, parang ayaw kaming makausap dahil baka madamay sila sa kung anumang sumusunod sa pamilya namin. May ilan na kapag dumaraan kami ay biglang nagsasara ng pinto. Ang iba naman ay nagtatakip ng mga bata at mabilis silang ipinapasok sa bahay. Isang umaga, habang nagwawalis si Mama sa harap ng bahay, biglang lumapit si Mang Orly, isa sa pinakamatagal nang nakatira sa baryo.
Halata sa mukha niya ang kaba, at paulit-ulit siyang lumilingon sa direksyon ng kubo ng lalaking kapitbahay namin. May kailangan kayong malaman, mahinang sabi niya. Hindi sinasabi ng iba, pero matagal nang may nanggugulo dito sa lugar na to, napatingin kami ni Mama sa isa't isa. Ako na ang nagtanong, yung lalaki po ba sa kubo? Tumango si Mang Orly. Simula nang lumipat siya rito, nagsunod-sunod ang pagkawala ng mga alagang hayop. Una, mga manok. Sumunod, mga pusa. Pagkatapos may isang kabataang muntik ng maagaw habang papauwi. Nanlamig ang buong katawan ko. Aswang po ba siya? Tanong ko, halos hindi ko maituloy. Hinding-hindi siya basta tao, sagot niya. Pero may isang bagay na hindi alam ng karamihan. Hindi siya ang unang dumating dito. May mas nauna mas matagal nang nasa paligid. At sa tingin ko, hindi siya ang gumagawa ng ingay sa bubong nyo. Napatigil kami. Ibig sabihin, dalawa silang nilalang dito. Bago pa magpatuloy si Mang Orly, biglang sumipol ang ihip ng hangin. Kasunod noon ay may sumisilip na anino mula sa gilid ng kubo, galaw na parang naghihintay. Agad na umatras si Mang Orly. Huwag niyong hahayaang mahuli niyo ang tingin niya, bilin niya. Kapag tumitig yan sa inyo ng matagal, iyon ang simula ng pagkuha sa lakas ninyo. Bilis-bilis niyang umalis na para bang natatakot na baka may nakikinig. Kinahapunan, pumunta naman si Aling Verna dala ang isang supot ng dahon at asin. Itago niyo to sa pinto, sabi niya. Hindi kayo basta pinaparusahan ng nilalang, may inaabot siyang palatandaan. Pero bakit po kami? Tanong ko. Sapagkat may napansin siya sa pamilya niyo. May naaamoy. May kahinaan. At kapag may bata sa bahay, saglit siyang napatingin kay Bunso, mas mabilis silang naakit. Sinamahan niya pa kami sa paligid ng bahay upang ilagay ang mga dahon at asin. Habang naglalakad, bigla siyang huminto at tumingin sa likod ng kubo. Nandun siya, bulong niya. Nilingon namin pero walang nakita. Ngunit ang aso naming si Luna ay biglang umalulong habang nakatingin sa parehong direksyon. Nanginginig ang katawan niya, parang kilala ang presensyang naroon. At doon namin napagtanto, hindi kami iniiwasan ng mga kapitbahay dahil ayaw nila sa amin. Iniiwasan nila kami dahil alam nilang may sumusunod sa amin. At ngayong alam na namin ang bahagyang katotohanan, mas lalong tumitindi ang takot. Sapagkat kung may dalawang nilalang sa baryong ito, alin sa kanila ang nagmamasid sa gabi? Dumating ang araw na hindi namin inaasahan, ang araw na masasalubong namin ang tunay na panganib ng walang kalaban-laban. Maagang umalis si Papa upang bumili ng gamit sa bayan, habang si Mama naman ay pumunta kina Aling Verna para kumuha pa ng dahon at asin. Ako lang at si Bunso ang naiwan sa bahay. Tahimik ang paligid noon, halos masyadong tahimik para sa tanghaling tapat. Kahit ang mga ibon ay tila walang ingay at ang hangin ay hindi man lang gumagalaw. Habang naglalaro si Bunso sa sahig, napansin kong may anino na dumaan sa bintana. Mabilis lang pero sapat para kabahan ako. Akala ko noong una ay baka kapitbahay lang, ngunit nang sumilip ako, wala namang tao sa paligid. Sumunod na ang maliliit na kaluskos, paunti-unti, palapit ng palapit, mula sa likuran ng bahay. Bunso, dito ka lang sa tabi ko, sabi ko habang pinipilit kong maging kalmado. Pero sumagot siya ng isang tanong na nagpatayo ng balahibo ko. Ate, sino yung nakaluhod sa bintana? Mabilis akong napalingon. Sa may bintanang kahoy, may nakita akong kamay, mahaba ang mga daliri, matutulis ang mga kuko, at halatang hindi pangkaraniwan. Mabagal na bumuka ang bintana, at doon ko nakita ang kalahating mukha ng nilalang, maputlang balat, malalim na mata, at bibig na may matatalas na ngipin na parang hayop. Hindi iyon ang lalaking kapitbahay. Mas matanda. Mas nakakatakot. Mas gutom. Isara mo ang pinto. Bilis, sigaw ko kay Bunso. Agad kaming nagtago sa ilalim ng mesa habang dahan-dahang bumubuka ang pinto sa likod bahay. Hindi ito pinilit buksan, parang binuksan ito mula sa labas gamit ang isang mahabang bagay. Naririnig naming umuungol ang nilalang, mababa at parang naghahanap ng amoy. Sa sobrang takot ni Bunso, napaiyak siya, kaya tinakpan ko ang bibig niya. Ngunit dahil sa mahinang hikbi niya, huminto bigla ang mga yabag. Parang natunton ang pinanggagalingan namin. Narinig kong dahan-dahan itong lumapit sa kusina, at ang sahig ay parang napipisa sa bigat ng nilalang. Tumingin ako sa ilalim ng mesa at nakikita ko ang anino ng mga paa, hindi normal. Mahaba, manipis, at parang nakaangat sa lupa ng kaunti. Tila lumulutang.
May tumulo ring likido mula sa sahig, itinapat ko ang kamay ko para tingnan kung ulan iyon o tubig. Paghawak ko, malapot. Para itong malagkit na dugo. Biglang may malakas na kaluskos sa labas, parang may tumalon mula sa bubong pababa. Kasunod noon ay malakas na pagkalampag sa pinto, na parang may umaawat sa pagpasok ng nilalang sa loob. Nakarinig kami ng sutsot, saka malalim na ungol ng pagkadismaya. Pagkatapos, mabilis na nawala ang presensya sa bahay, kasama ang malalakas na yabag na palayo mula sa amin. Pagkaraan ng ilang segundo, kumatok ang isang pamilyar na boses, "Ate, buksan mo. Huwag kang matakot." Ang lalaki sa kubo. Pero hindi ko siya binuksan. Hindi ko alam kung siya ang tumulong o siya ang dahilan kung bakit naroon ang nilalang. Nang dumating si Mama, nakita niya ang mga kalmot sa pinto, ang baka sa sahig, at ang dugo na kumapit sa kamay ko. At doon namin napagtanto, hindi na kami basta tinitiktikan. Sinusubukan na kaming pasukin. Pagkatapos ng pag-atake sa bahay, hindi na kami mapakali. Halos hindi na natutulog si Mama at si Papa, at si Bunso naman ay laging umiiyak tuwing naririnig ang kahit anong kaluskos. Lalo itong lumala nang dumating ang gabing biglang nag-brownout sa buong baryo. Wala kang maririnig kundi ang malakas na tibok ng dibdib namin at ang paminsan-minsang pag-ungol ng hangin na tila may kasamang mabigat na hinga. Nang mga bandang 10:00, biglang kumatok sa pinto ang lalaki mula sa kubo. Malakas, mabilis, parang nagmamadali. "Buksan niyo." Ngayon na, sigaw niya. Pero natataranta si Papa, hindi alam kung pagbubuksan ba niya o hindi. Hindi namin tiyak kung siya ang tumulong o siya ang nagdala ng panganib. Maya-maya, nagsalita siya muli, ngayon, mas mababa ang boses niya. "Hinihintay niya kayong makatulog. Nandito siya sa paligid. Kung ayaw niyong mapahamak ang bata, buksan niyo ang pinto." Pakiramdam ko'y bumulusok ang sikmura ko sa kaba. Tumutulo ang pawis sa batok ko kahit malamig ang hangin. Si Papa, dahil ayaw ring ilagay sa panganib si Bunso, napilitan ding buksan ang pinto, hawak ang machete, handa kung kinakailangan. Pagbukas ng pinto, tumambad ang lalaki. Nanginginig ang buong katawan niya at may sariwang sugat sa balikat at dibdib. Parang may humabol sa kanya. "Huwag kayong lalabas," bulong niya. Nandito siya. At hindi siya aalis hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. "Anong gusto niya?" tanong ko. Tumingin siya kay Bunso pero hindi sa masamang paraan. Parang nag-aalala. Ang dugo ng bata. Malinis. Malakas. Matamis para sa lahi niya. Nanahimik ang buong bahay. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang sinabi niya. Pero bago pa kami makapagtanong pa, biglang may malakas na kalmot sa bubong. Sunod-sunod. Mabilis. Parang may naglalakad, tumatalon, at nagsusumiksik sa pagitan ng mga tabla. Tumakbo kami sa sala. Yumuyugyog ang buong kisam. At nang sumilip kami sa bintana, may aninong dumaan, mas malaki kaysa sa nakita ko noon. Mas mabangis. Mas mabilis. "Huwag kayong lalapit sa bintana," sigaw ng lalaki at mabilis na pinatay ang lampara. Pagdilim ng loob ng bahay, mas lumakas ang paghuni sa labas, parang nagagalit ang nilalang dahil hindi niya kami makita. Sumigaw si Mama, "Bakit mo kami tinutulungan? Sino ka ba talaga?" Huminga ng malalim ang lalaki at sumandal sa dingding. "Hindi ako tulad nila," sabi niya. "Pero dugo rin nila ang dumadaloy sa akin." Natigilan kami. Aswang din siya, pero kalahati lang. Ayaw kong maging tulad nila. Kaya lumayo ako. Pero simula nang dumating kayo, naramdaman niyang may bata. Maamoy nila ang murang dugo kahit gaano kalayo. Napahawak si Mama kay Bunso. "Ano ang gagawin natin?" Tumingin ang lalaki sa may bubong, kung saan patuloy ang kalmot at pagaspas ng pakpak. "Tulungan niyo akong labanan siya," sagot niya. Habang hindi pa niya nakukuha ang gusto niya, may pag-asa pa tayo. At sa unang pagkakataon, nakita namin sa mata niya ang hindi namin inaasahan, takot. Hindi lamang kami ang nilalapitan ng nilalang. Pati siya, hinahabol. At ngayong nasa loob na siya ng bahay namin. Kasama na rin kami sa laban niya. Kinabukasan, kahit pagod at sugatan, hindi umalis ang lalaki sa kubo mula sa loob ng bahay namin. "Hindi muna ako babalik doon," sabi niya. Alam niyang humihina ako kapag mag-isa. Noon ko lang napansin na namumutla siya, parang nauupos ang lakas. Pero hindi iyon dahil sa sugat lamang, kundi dahil sa takot na kinikimkim niya.
Habang lumulubog ang araw, ramdam naming unti-unting lumalanghap ang paligid. Ang tahimik na baryo ay parang nagiging hukay. Kahit mga aso, walang tahol. Kahit kuliglig, walang ingay. Lahat ay parang humihinga ng mabigat, sabay-sabay. Ngayong gabi, sabi ng lalaki, susubukan niya ulit. Pero hindi gaya noong una, ngayon, mas desperado na siya. Si Papa, kahit natatakot, ay nagpa siyang lumaban. Hindi kami pwedeng basta umasa sa iyo lamang, sabi niya at inilabas ang machete. Si Mama naman ay umikot sa bahay para ilagay ang mga dahon, asin at bawang sa bawat sulok, kahit medyo nanginginig ang kamay niya. Nasa sala kami nang biglang may dumaplis na anino sa bintana. Kasunod noon ay mabigat na bagsak sa bubong, parang toneladang nilalang ang bumagsak mula sa langit. Napalingon kami sa kisam, umuga ito. At kasabay ng pag-uga, naroon ang sunod-sunod na malalim na pag-ungol, parang may hayop na galit na galit. Tinatandaan niya ang tunog ng hininga ninyo, bulong ng lalaki. Hindi siya umaalis hanggat hindi niya naririnig ang takot. Sa loob-loob ko, hindi ko alam kung paano ko pipigilin ang sarili kong hindi matakot. Kumakabog ang dibdib ko, at bawat patak ng pawis ay ramdam ko sa batok. Si Bunso, nakaakap ng mahigpit kay Mama, halos hindi humihinga sa takot. Biglang, kraak. May nabali sa bubong. Parang may puwersang pilit binubuksan ang kahoy. Tumayo ang lalaki. Tiningnan niya kami. Makinig kayo. Kapag bumaba siya, hindi kayo dapat sumigaw. Kapag narinig niya ang takot, mas lalo siyang magiging mabangis. Pagkasabi niya niyon, may malakas na kalmot na pumulupot sa gilid ng bubong, mahaba, matalas, at halatang hindi tao. Unti-unti itong bumaba sa dingding. At doon ko unang nakita ng buo ang nilalang, ang pulang matang tila nagliliyab, matatalas na ngipin na umaagos ang laway, at pakpak na kulubot ngunit malalaki. Parang demonyong gutom. Nang halos makalapit na ito sa bintana, biglang tumalon ang lalaki mula sa gilid namin. Humagis siya palabas, sinugod ang nilalang bago pa ito makapasok. Nakita naming nagpang-abot sila, kalmot laban sa kalmot, pangil laban sa lakas. Narinig namin ang mga sigaw, pagaspas ng pakpak, at malalakas na hampas ng katawan sa lupa. Si Mamay napasigaw, pero tinakpan ko agad ang bibig niya dahil alam kong maririnig iyon ng nilalang. Hindi siya nag-iisa, bulong ni Papa. At iyon ang sandaling nakita namin ang ikalawang anino sa bubong. Hindi isa. 2 aswang ang naroon. Lumundag pababa ang isa pa, mas mabilis, mas mabangis, at may hawak na bagay, parang buto, na papalo sa lalaki. Nakita naming halos mapasubsob siya sa lupa, dumugo ang gilid ng ulo niya. Ayoko nang may mamatay dito, sigaw ko sa loob-loob ko. Pero bago pa muling umatake ang ikalawang aswang, biglang lumiwanag ang harapan ng bahay, si Papa, hawak ang malaking sulo, ang apoy ay papalapit sa 2 nilalang. Umangat ang 2 aswang, umatungal at mabilis na umatras. Pero hindi sila tumakbo. Tumigil sila sa dilim. Nagmamatsyag. Naghihintay ng susunod na pagkakataon. At doon namin napagtanto, ang sagupaan na yon ay simula pa lamang. Hindi pa nila sinusunggaban ang lahat ng lakas nila. Hindi pa nila inuubos ang gabi. Nagbabalik lang sila upang bumuo ng panibagong pag-atake. Nang sumapit ang hating gabi, muling umalingaw-ngaw ang malakas na pagaspas ng pakpak sa bubong. Ngunit ngayong gabi, handa na ang pamilya, may dala silang mga asin, bawang, at ang pinakamahalaga, ang matagal nang nakatagong itak ni Mang Ruben na minana pa raw niya sa lolo niyang mandirigma. Huwag kayong bibitaw, mariin niyang bilin kina Mira at sa anak nilang si Joel na nanginginig pero nakapwesto na sa tabi ng ina. Dahan-dahang bumukas ang bintana, hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa isang kamay na mahaba, payat, at tila puno ng matatalim na kuko. Umusli ang anino ng bagong lipat, pero hindi na gaya ng tahimik at kalmado niyang anyong tao. Ngayon, ang mukha niya ay humaba, ang matay naging pula, at ang ngipin ay tila pangil na handang sumunggab. Hindi na siya tao. Lubos na siyang nag-anyong aswang. Sa wakas nahanap ko rin kayo, paos at mababang tinig nito, tila 2 boses na nagdudugtong. Tumingin ito kay Joel, na para bang isang hayop na gutom na gutom. Bago pa ito tuluyang makapasok, isinaboy ni Mira ang isang dakot na asin. Kumalat iyon sa hangin at sumirit ng malausok na usok mula sa balat ng nilalang. Napaatras ito, humawak sa braso niyang tila nasusunog. Lalo niyong ginugutom ako. Pero imbes umatras, lalo itong nagbangis.
Isang iglap, tumalon ito mula sa bintana at dumapo sa gitna ng sala. Mabilis, matalas, at parang hindi napapagod. Inundayan nito ng mabilis na atake si Mang Ruben. Napasigaw si Mira, ngunit agad na nakaiwas ang lalaki at nasangga ang atake gamit ang itak. Kumalansing ang bakal sa mahahabang kuko ng aswang. Hindi ko hahayaang kunin mo ang anak ko, sigaw ni Mang Ruben. Nagtagisan sila, mabilis na galaw ng halimaw laban sa determinasyon ng isang desperadong ama. Sa bawat hampas ni Ruben, may katapat na pag-atras o pagliko ang nilalang. Para itong sanay na sanay sa pag-iwas, halos parang sayaw ng kamatayan. Pero hindi sila sumusuko. Habang abala ang aswang kay Ruben, lumusot si Mira sa likod ng halimaw at binuhusan ito ng bawang na tinunaw sa tubig. Nagliyab ang balat nito, literal na lumulutong sa tindi ng hapdi. Aarg! Kayo'y mamamatay, halos dumagundong ang boses nito. Nang muli itong umatake, nagdilim ang ilaw at tanging buwan lamang ang nagbibigay linaw. Sa liwanag na yon, nakita ni Ruben ang pagkakataon. Isang mabilis na sargo, tinamaan niya ang pakpak ng nilalang. Naputol iyon, dumugo, at nagpagulong-gulong ito sa sahig. Napasigaw ang aswang, nanginginig sa galit, ngunit ngayon ay hindi na makalipad. Tapusin na natin, sigaw ni Mira. Ngunit bago pa sila makalapit, biglang tumalon ang halimaw at tumakbo palabas ng bahay, duguan ngunit buhay. Papunta ito sa kakahuyan, doon marahil magtatago, o magpapagaling, o maghahanap ng kakampi. Humarap si Ruben sa kanyang pamilya, hawak pa rin ang duguang itak. Hindi pa tapos to, anya. Babalik yon. At sa dilim ng kagubatan, may dalawang pulang matang sumilip, nakatingin, nag-aabang, at lalo pang mas galit. Dalawa.